O, pakinggan natin si Chavit, ha? Bukayo dito, eh. O, Wala ba nga, ang dami yung mga kaibigan. ayan. Yung iba sinasabi, oh. Boss Mark, makita ko lang ngayon ang pagmumukha ni Chavit Singson, ha? Bubwisit na ako, eh. Yung iba sinasabi, naku po, wala na, tapos na ang karera ni Chavit Singson. Tapos na ang paghari-harian ni Chavit Singson. Oh, bakit? Sabi ko nga sa inyo, nung bata pa lang ho tayo, tanyag na yung pangalan nito eh. Alam na yung pangalan nito eh. Pag Chavit Singson, hindi mo pwedeng basta-basta gibain o hindi mo pwedeng basta-basta birahin yan dahil may kakalagyan ka. No, di po ba? Kinamulatan na natin yan eh, lalo na yung mga batang 90s, batang 80s, batang mga ilan ba? Lahat tayo. Di ba? Chavit Singson, ay hindi pwedeng birahin yan. Hindi pwedeng basta-basta banatan yan. Bakit? May kalalagyan ka dyan. Ha? At lingid din sa ating mga kaalaman na meron tayong mga naririnig na mga negosyo ni Chavit Singson na, kumbaga, yung mga puro sugal, mangilan-ngilang mga illegal, di umano, di ba? Pero, sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, ano po ba? May nagagawa ba? Wala. Kaya po yung matanda, araw-araw na pong nagpapapreskon. Bakit? Baka malapit na din po siyang araw-araw matulog sa kulungan. Iniimbestigahan po eh. Di ba? Yung mga conflict of interest. Yun pong mga sa lugar nila. Halos yung mga proyekto, di umano puro mga kamag-anak niya ang mga nakakakuha. Di ba? Pakinggan ho natin si Chavit, bitter ho. Wala ba nga, ang dami yung mga kaibigan. Ayan, kayo ni dating Pangulong Erap, ang dami na magitan nung kayo nagkasundo. Oo. Ngayon ba wala ba naman magitan sa inyo ng Pangulong Marcos? Wala, ibang ugali. Mukha. Ay pa akong gali. Yung tipo bang, hindi ko kayang pasakayin eh. Iba ang ugali. Yung wala akong mahita eh. Ano? Iba ang ugali. Hindi ko kayang paanda rin eh. Ano? Iba ugali. Hindi ako yung masunod eh. Siya yung nasusunod eh. Di ba? Kaya ganyan yung hinaing ni Chavit Singson, mga boss. Akala niya, mapapaandar niya si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi. Ang ibang isip eh. Kilala ang Pangulong Marcos na ang bait-bait nga daw, kaya dami na nagsasamantala sa kanya. Bakit hindi kayo magkasundo naman? Ibang klase. Wala silang masabi dahil Kasi umaasa ka na poprotektahan ka. Di po ba? Umaasa si Chavit Singson na poprotektahan siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi po. Hindi ganun ang ating Pangulo. At magpasalamat po tayo sa ganun. Dahil tayong maliliit na tao, alam natin na nandyan ang pamahalaan, nandyan ang gobyerno para ibalanse yung sitwasyon ng mayaman at mahirap. Hindi porket sila mayayaman, sila lagi ang panalo. Kasi merong tawag sa taas. Kasi may proteksyon sa taas. Yan po ang kagandahan, mga kababayan. Magiging patas para sa maliliit na Pilipino ang pamahalaan. tumawag ako, hindi sumasagot, nagbaano ko sa appointment secretary. Sa personal secretary. Gusto yata laging masusunod sila. No? Gusto yata laging sasagutin yung kanyang tawag. Sorry. Busy ang Pangulo. Busy ang gobyerno sa tunay na serbisyo. Hindi lang sa iilang tao na kagaya ni Chavit Singson. Di ba? Bahala. Lahat ng malapit. Teka lang, teka lang. 3 taon ako parang. Kung wala naman kasing magandang sasabihin itong si Boss Chavit, bakit sasagutin? Di ba? Kung wala namang idudulot para sa bayan yung sasabihin ni Chavit, di ba? Akala mo masamang tao din si Bongbong gaya mo? Sabi ni Gerald, tanga ka daw, Chavit. Si Gerald may sabi baka ako sisihin mo, ha? Tuloy.
antay. So, antay Marcos na ako. Dahil ang tagal mong kang pinaghantay-antay, so naging anti-Marcos ka na tuloy. Oo. Oh, kaya daw siya naging anti-Marcos kasi matagal siyang pinag-aantay. Hindi sinasagot yung kanyang mga tawag. Oh. Siguro tinatawagan, Presidente, ito, iniimbestigahan ako. Iniimbestigahan yung mga kamag-anak ko. Sinisilip yung mga ganito ko. Help naman, tulong naman, padrino naman. Siguro ang Pangulo, alam niya na yun ang itatawag sa kanya. Alam niya na yun yung sasabihin sa kanya ni Chavit. Huwag mo na sagutin niya. Bahala siya sa buhay nila. Sagutin nila yung iniimbestigahan sa kanila. Sagutin niya yung mga sinasabi sa kanila. Ganon. Hindi po ba? Kaya deadma, mga bossing. At para ho sa akin, itong pagiging patas ng Pangulo, patas ng gobyerno, ang panalo po dyan, tayo pong maliliit na mga Pilipino, mga bossing. Dahil hindi sila babackupan ng gobyerno, hindi din naman tayo babackupan ng gobyerno. Kumbaga, patas lang. Kung sino ang tunay na may mali, kung sino ang dapat managot, siya ang dapat managot. Di ba, Shoni M. Noses? Oh, Happy Halloween, Mark and all admin. Sabi ni Shoni M. Noses. Ngayon, alisin ko na si Chavit, alisin ko na si Tariela. Ngayon ho, mga kababayan, eto, painit na po tayo ng painit. No? Painit na po tayo ng painit, mga boss, chief, sir. Kaya po, ipasok na natin itong susunod nating tatalakayin. Painit ng painit, mga bossing, at nako, grabe ho, papangit ng papangit. Hoy, painit ng painit, at pangit pa ng pangit pa. Sino? Ito, nakita ko lang, isend sa atin itong picture na ito. Ano na nangyari dito kay Boss Roque? Anak ng tipaklo. Dati po, pinkish pa ho itong si Roque. Dati ho, malaporselana ang kutis nito Hindi ko alam. Roque, pasensya ka na ha. Ito din, bully din tong mga Team MR Biglang ipinasok etong natin. Kala ko kung ano yung seryoso. Sabi ko pa naman, eto po, painit na ng painit yung ating tatalakayin. Pagsalpak ng litrato, papangit ng papangit pala si Roque. Hindi, anong kaya nangyayari? Piluka, sabi ni Tad Supnet, nagsusuklay ba ang piluka o sadyang ganun lang talaga? Ano sa tingin nyo? Piluka na to, yung suot niya? Parang no? Siguro paubos na ng paubos yung buhok ni Roque. Panipis na ng panipis yung buhok ni Roque. No?